Hi, Earth Signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Welcome po sa ating channel. At ito yung Daily Gabay Tarot reading for November 29, 2023. Please be reminded that this is general reading po, so maaari kayong makarelate o hindi. Just take what resonates. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating Daily Gabay Tarot reading. Please like, subscribe, and click bell button for notification para po updated po kayo sa daily tarot reading natin. Para po sa gusto magpa-reading, maaari nyo pong makuhang link na sa description box po ito. Message lang po ako sa messenger. Maraming salamat po. Spirits guys, ano po ang ganap sa araw na ito ngayong November 29, 2023 para po kay Gemini, Libra, and Aquarius? Sa araw na ito, may plano kayong bumiyahe or lumipat ng lokasyon? Or sa araw na ito, may biyahe po kayo? Decided na kayo maglipat ng lokasyon? You're building your stability sa buhay? Stability and security. So this is travel, adventure, new journey sa inyong buhay, bagong simula. Spirits guys, ano pa ang ganap sa araw na ito ngayong November 29, 2023 para po kay Gemini, Libra, and Aquarius? Ingatan ng inyong sarili kasi may nakita akong bad health dito. Baka mabinat po kayo or ma-stress. May nagsabi sa akin na masakit daw ang ulo nyo. Baka sa sobrang pagod ito or sa stress. So, ingatan. Spirits guide. Ano po yung ganap para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong November 29, 2023? You're taking time to your family. You're taking time to your family. Ang iba dito, nagkaroon ng reunion. Or umuwi kayo kasi may natanggap kayong news na nagkasakit. Kaya umuwi kayo sa inyong bahay. Basta po may reunion dito, may pagtipon-tipon. Nag-uusap kayo ng inyong pamilya or isang grupo. Pwede din isang grupo din. Spirits guides, ano po ang ganap sa araw na ito ngayong November 29, 2023 para po kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong November 29. Staying focused. Maaring focus kayo sa inyong stability and security sa buhay. Hold the course. Spirits guys, mensahe niyo po para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong November 29, 2023. May journey talaga kayo dito. May paglilipat. Surrendering to the journey. Release your emotion. You're controlling your emotion.
paglilipat ito ng lokasyon eh. Or some of you nagkaroon ng new beginning sa buhay. You are staying focused sa inyong stability and security. You are building stability and security sa inyong buhay. Spirits guys, ano pang energy today ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayong November 29, 2023? Clarification of this card po. Career and money. Career and money po ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayong November 29, 2023. Clarification of this reverse card po. Clarification of this reverse card. Love and romance, self-love, partnership and romance. Clarification of this card po. Clarification of this card po. Love, self-love, partnership, and romance. By the way, Gemini, Libra, and Aquarius, uploaded na po yung monthly Gabay Tarot reading natin for December 2023. Visit our channel po, scroll down nyo lang po. Andun po yung separated video ni Gemini, Libra, and Aquarius. Maraming salamat po. Ngayong November 29, 2023, nawalan kayo ng interest. Nagkaroon ng pagwawalang kilos dito. Your emotional energy is stagnant today. Bakit kaya? Pagod ka at nagmuni-muni. Nagmuni-muni po kayo. Malalim ang iniisip. Nire-restrict mo yung sarili mo at nagkaroon ng apathy o kawalang interes. Pwede rin may alok sa inyo na kailangan mong pag-isipan or kailangan may piliin ka. Ang ilan sa inyo, guarded na. Ayaw nyo nang masaktan kaya naging wise ka na. So, sa araw nito, nagkaroon ng pagmuni-muni or pag-iisip kung paano maiwasan yung trauma na hindi mangyari. Na maiwasan yung trauma na hindi mangyari ulit. And the clarification is, baka itong dahilan sa decision mo na pumiling mong mag-take forward, mag-move forward para sa self-growth mo. Iwasan nyo magkaroon ng stress ha. Maiwasan nyo na ang pagkakaroon ng stress. Oo. Kasi nakikita ko dito na nagkaroon ka ng overthink. Baka sa sobrang pag-overthink, pag-overanalyze sa situation, nagkaroon kayo ng bad health. So, kailangan pagbalansehin. And meron dito na yung clarification is maaring yung take move mo or decision mo, magdadala ito ng stability and security sa inyong buhay. Medyo nabigatan ka sa decision na ito eh. Pinag-isipan mo ng maigi. So maaring yung family mo ang gagabay sa inyo or hihingi ka ng gabay or opinion para magkaroon ng balanse. May nakita ko ditong satisfaction and abundance. Thankful kayo sa mga biyayang natanggap. Nagkaroon kayo ng thanksgiving sa inyong family. You have overflowing abundance. Parang lumabas ito sa inyo kahapon. So check nyo po. November 28, 2023. Daily Gabay Tarot reading. So check nyo po yung mensahe doon. Parang nabasa ko na ito sa inyo, Gemini, Libra, and Aquarius.
You have overflowing abundance, successful and satisfied ka sa buhay. So this card asks you to relax and enjoy what you work hard to achieve. Share your good fortune to the others and your generosity will always flow back to you. So babalik yung blessing sa inyo kasi wala kayong sawang magbigay ng suporta, tulong sa iba, lalo na sa inyong pamilya. So relax kayo, enjoy what you work hard to achieve. Tapos share mo yung good fortune na na-receive nyo towards others. And oo na, may nakita talaga ako ditong sharing of blessings, nagkaroon ng generosity. So sa pagkakaroon ng generosity, it will always flow back to you. Naging malaki yan. Malaki ang na-receive mong blessings dahil alam ng universe na mag-share po kayo sa ibang tao. Ayun. So, sa career and money niyo po, you have a reverse card here. So, let's see. This is a reverse card. Nagkaroon ng lacking of confidence, naging weak kayo, nagkaroon ng self-doubt, naging impatient kayo. You have a lack of self-confidence. Naging weak ka, madali ka mag-give up, you don't trust yourself, uncomfortable ka sa situation mo ngayon. So, masakit ang ulo ko ngayon. Baka, ayun, masakit ang ulo nyo ngayon. Ngayon lang, sumakit ang ulo ko. Nakikita ko dito na nagkaroon po ng burnout. Na-burnout po kayo sa sobrang dami ng trabaho, responsibilidad, yung asikasuhin nyo, ayun. Nabibigatan kayo, pero wala akong nakita ditong susuko ka. Pressured po kayo, oo. Nawalan kayo ng confidence sa sobrang pagod at pressured kayo. Naging uncomfortable din kayo sa situation mo ngayon. So, the advice, this card asks you na have faith in the universe. Face your fears with self-confidence and courage. Baka may naramdaman kang takot na dumating na opportunity, natatakot ka, nagkaroon ka ng hesitation to take an action. So, ang sabi ng cards dito na, have faith in the universe. Face your fears with self-confidence and courage. And the clarification is an upright card. Nagmuni-muni ka rin dito eh. Nag-iisip ng mga plano at pangarap sa buhay. Nag-iisip ka ng mga desires mo sa buhay. So many big ideas. May nakita ko dito na marami kang ideas po. Kasi si Gemini, Libra, and Aquarius, matalino yan. Kaya pala, nagkaroon kayo ng stagnation dito. Hindi lang sa pag-make ng decision, kundi marami kayong ideas. Marami kayong ideas na gusto nyong mag-take ng action. Gusto nyo na mag-take ng action, pero ang dami eh. Nakikita ko dito ang dami. So, inspired kayo ngayon. Nagpaplano ka ng dagdag investment para magkaroon ng financial growth. Mas lumaki ang pangarap mo, kaya nagpaplano ka ng karagdagang investment. Para sa mga may trabaho, nagpaplano ka to level up, pinag-igihan mo pa yung trabaho mo para ma-promote, para ma-recognize ka ninyong co-workers or lalo na sa inyong boss or amo. So, ayun, at the end of the day, di ba po, naging weak ka dito, nagkaroon ka ng lack of self-confidence. Maaring na-push mo ito kasi you are inspired. You are inspired sa mga nakamit mo, sa inyong family. You are inspired eh. Nag-decide ka na mag-take ng action sa mga dagdag mong plano sa pagdagdag ng investment mo.
Hmm. So, ingatan talaga kasi may nakita talaga ako ditong nag-overwork kayo. Ingatan ang inyong health kasi may lumabas po dito. And sa love life po, nagkaroon po dito ng grief or sadness. Bakit kaya? Bakit kayo malungkot dito? Malungkot kayo, malungkot ka ngayon dahil sa pagkawala ng bagay o tao or may naalala ka na nag-cause ng trauma sa iyo. So, this is only temporary po. Lilipas din ito. I-acknowledge mo lang yung pakiramdam, ang sadness and disappointment para ma-express mo ito at ma-release. Go ahead and cry it out. Iyak mo lang yan. The grieving process takes time but it will not last forever. There is always a way out. The grieving process takes time, but it will not last forever. There is always a way out. Crying is a very healthy thing to do. It relieves stress, ease pain, and cleanses our soul. So this card tells you na feel grief. Nagkaroon ng changes dito dahil sa pagkakaroon ng pagkawala ng isang bagay or isang tao. Maaring nag-break up kayo or nang-ghost po siya, basta po nawala po siya. May isang bagay o tao na wala po. Parang lumabas ito kahapon sa inyo, yung November 28. So check nyo po. Check nyo mga message doon. Nagkaroon ng sudden changes dito This is a new beginning. May biglaang pagbabago na parating sa inyo, sa relasyon. A sudden change na hindi ka takot mag-let go. So some of you, nagkaroon ng breakup dito or cool off. A sudden change na hindi ka takot mag-let go. Ang darating na pagbabago ay makasuporta sa inyong growth and expansion. So this card tells you na always expect the unexpected. May nakikita rin ako dito na may sekreto na parating, which may be shocking. So ihanda ang inyong sarili. Hidden truth, ano pang iniisip mo, anong iniisip niya para po sa mga single na Gemini, Libra, and Aquarius ngayong November 29, 2023. I lost myself for a little while. Spirits guys, ano po ang hidden truth po? Anong iniisip niya? Anong iniisip mo? Para po kay Gemini, Libra, and Aquarius, para po sa mga mag-asawa at sa mag-jowa. Gemini, Libra, and Aquarius, spirits guide. You and I were too young. Baka nga na may naghiwalay dito. Baka nga na ikaw yung nag-decide na makipaghiwalay sa kanya kasi ayun, ang sabi mo, you and I were too young. Or maaring cool off ito. May sudden change na ganap may nalaman kang sekreto na hindi mo nagustuhan. Kaya some of you are sad sa nalaman yung sekreto na which is shocking po. Na surprise kayo, na shock kayo kung bakit ganun. Spirits guys, ano po ang mensahe niyo po para sa mga single? Love message niyo po para sa mga single, spirits guys. Gemini, Libra, and Aquarius. Ngayong November 29. Wow. Harvest the fruits of your hard work. Wow. May magandang ani. Sunod-sunod na ito, Gemini, Libra, and Aquarius.
So, nang dahil sa new ideas nyo, na maraming new ideas at nag-take kayo ng action para magkaroon ng stability and security. Ayun. Ang sabi po dito, harvest the fruits of your hard work. So, may ganap talaga na, pagbunga, may magandang bunga sa inyong hard work. May healthy boundaries talaga dito. Nag-create po kayo ng boundary. Healthy boundaries are crucial for growth. Nag-create po kayo ng boundary sa isang toxic na lugar, toxic na tao. Yun. Spirits guys, ano pa ang love message po para sa buhay mag-asawa, mag-jowa, may relasyon? Gemini, Libra, and Aquarius ngayong November 29. Sabi ko kanina nag-overthink kayo dito. Overthinking, playing negative scenarios in your head is creating issues which weren't there at first. Playing negative scenarios in your head is creating issues which weren't there at first. Ibig sabihin, nag-overthink kayo na some of the situation ay hindi totoo, hindi pa nangyari or hindi nangyari. Spirits guys, ano pa ang love message po para sa buhay mag-asawa at sa mga magkarelasyon, mag-jowa po? Gemini, Libra, and Aquarius ngayon sa November 29, 2023. May nag-let go talaga dito. Maaring magkarelasyon to, maaring mag-asawa. You're letting go po. If someone leaves you confused more than comforted, you need to reassess their access to you. So, kailangan yung pag-isipan po kung kailangan ba mag-let go. Yung tao na naghahanap parati ng gulo, naka-confuse ka palagi, ayun. So, reassess mo yung yung mga nangyayari kung bakit ka confused. So, baka kailangan mag-let go kasi nahihirapan ka na. Or nag-decided na kayo na mag-let go kasi confused ka Maaring nag-overthink na kayo. Nag-overthink kayo, tapos nag-reassess ka. Ayun. Magkaroon talaga ng big decision dito. Spirits guys, ano po ang ganap sa araw na ito ngayong November 29, 2023 para po kay Gemini, Libra, and Aquarius? Wisdom message po. Longing is the portal to wholeness. May paglalakbay talaga dito. Beyond the ego, surrender to the flow of life. Surrender. Follow the flow of life. Surrender mo yung ego mo. Spirits guys, ano pa ang mensahe niyo po? Kabuang advice niyo po para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong November 29, 2023. Baka kailangan nyo lang mag-usap. Kasi may nakita akong sadness dito. Baka nagtampuhan lang kayo. Tapos communication is key. Communication is key.
Yan yung advice. Spirits guys, kaba ang message nyo po para kay Gemini, Libra, and Aquarius? Kaba ang advice nyo po para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong November 29 po? It's time to take an action. Oo, kasi nag-take ka ng action dito eh. Kasi maraming new ideas, nag-take ka ng action, nag-focus ka nga dito. So, recap natin. Nagkaroon ng biyahe, travel dito, travel, biyahe, or new journey sa inyong buhay, bagong simula. Maaring kalilipat mo na ng trabaho, posisyon, lokasyon, or nagkaroon ng pagbiyahe. Oo. Ingatan niyo lang po yung sarili niyo kasi may nakikita akong overthinking dito. 2 card po nagsabi na nag-overthink po kayo, maaring stress po kayo. So, ingatan na inyong sarili kasi may nakita kong bad health po dito. Marami kasing trabaho dito. Tapos, maraming ideas na dumating. Ideas is an opportunity. Tapos, baka nakaligtaan nyo na mag-take ng vitamins. So, take care of your health. Tamang kain, tamang tulog, tamang trabaho. Kailangan lang niya ng solid plan po. I-track nyo yung schedule po na dapat nasa tamang schedule para hindi kayo ma-burnout. Kasi nakikita ko dito na burnout na po kayo sa bigat ng responsibilidad sa dami ng trabaho. Ayun, nagkaroon kayo ng bad health or kung hindi pa ito nangyari, pag-isipan nyo na po. Sana nanood kayo ngayon. Tapos, kung hindi pa ito nangyari, iwasan nyo po. Tamang tulog, tamang pahinga. Ang pag-overthink sa trabaho, doon ka na lang mag-isip kung nasa trabaho na. Magaling yan si Gemini, Libra, and Aquarius sa multitasking. So, kaya mo yan. Huwag niyong dalhin sana sa bahay kapag oras na ng pahinga. So, take time to your family also. Kasi, yan yung magbibigay sa inyo ng motivation para mag-move forward ka, mag-take ka ng action sa mga dumating na opportunities. Kasi marami kayong new ideas dito na which lead you to success and abundance. And nakikita ko naman na you are focused in trabaho, karoon nga ng travel dito. Or paglipat lang ng isang gamit, ganun, pwede na yun. Basta po, panibagong buhay to, panibagong yugto ng buhay. You are building your stability and security sa inyong buhay. You are focused, seryoso na kayo na umasenso. Gusto nyo lang umasenso eh. So, sa love life, nakikita ko po dito na you are sad. Nagkaroon po ng tampuhan sa mga single dyan. You are sad because wala na kayong panahon sa inyong sarili, na burnout kayo, dala-dala nyo sa bahay. And be careful lang po. Watch out lang po kasi may sudden change naganap. Bigla ang ganap ito na pagbabago sa inyong buhay. Maaring may nalaman kang katotohanan, nabigla ka, nag-iba yung mood mo. Ayun. So, may malalaman po kayong sikreto sa araw na ito. And some of you, nakita ko dito, nag-cool off or hiwalay or basta po decided kayo na ayaw nyo nang magtiis. But some of you, fighting pa dito Nag-overthink nga lang. Nag-overthink ka dito. Iniisip mo na ngayon na mag-let go kasi parang nahihirapan ka na. Nakikita ko dito ang dahilan sa inyong away, parang pride and ego, nag-clashing. Tapos, communication is key. Kabang advice po is communication is key. Magaling yan sa Gemini. This is your energy. New Moon in Gemini.
Magaling kayo, Gemini, Libra, and Aquarius. Magaling kayo sa communication. So, go mo lang. It's time to take an action. So, it's indeed happening na you're taking an action sa mga plano mo sa buhay. And, ayun, eto, harvest the fruits of your hard work. So, umani ka na. So, tama tong decision mo na mag-take an action. Kasi it will lead you to, success and abundance. Fruits of your hard work. Harvesting. Maaaring nag-harvest na kayo ngayon. Nagkaroon na nga po ng healthy boundaries dito. Baka may toxic place dyan or toxic na tao. Baka na-stress kayo, nagkaroon kayo ng bad health kasi toxic yung kasamahan nyo. Ingatan nyo lang. Sa araw nito, ingatan nyo ang pagpaplano. Siyempre, kung may opportunity na dumating, dapat pagpaplano yan. Solid plan. Para alam nyo yung consequences, alam nyo yung outcome niya. Ano yung magiging outcome niya soon kung pagigihan nyo ang trabaho. Magiging successful naman kayo dito. So, kailangan nyo lang i-workout ito. So, ingatan yung sarili. Kasi, nakikita ko dito nag-overtime kayo, nag-overwork kayo. Paano na nga yung overwork pero hindi mo matapos-tapos kasi nagkasakit ka? So, kailangan mong balansehin. Kailangan ng pagbabalanse dito. Sa oras, sa gawain. Don't say yes kung hindi na kaya. Alam ko naman si Gemini, Libra, and Aquarius na kaya niyan kaya niyan multitasking. Kasi you are very hard work, you are very bright, very intelligent, talented din ito. Spirits, guides, angels, archangels, guardian angels, message na po para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong November 29, 2023. Message from Archangel Gabriel: as you nurture a child, you nurture your own inner child. Both activities are important for right now. Kung magkaroon kayo ng panahon sa inyong pamangkin, apo, anak, magkaroon ng healing dito Healing din sa inyong inner child. Spirits, guides, angels, archangels, guardian angels, message na po para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong November 29, 2023. Message from Archangel Michael: be clear about what you desire and focus upon it with unwavering faith. So have faith. Dalawang nagsabi na focus, dalawang card na nagsabi po. So you should have a clear intention sa inyong mga gawain kasi may mga new opportunity na dumating. Ayun. So, put clear intention para magtagumpay ka. That is your reading po, Gemini, Libra, and Aquarius. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.